7 araw bago ang itinakdang kasal namin, nalaman ko na ang lalaking inibig ko ng 5 taon ay patagong isinang ang lahat ng ari-arian ng aking pamilya para lamang ipangalan sa ibang babae. Akala niya marahil ay mananatili akong tahimik at tanga dahil sa pagmamahal. Ngunit hindi niya alam na ang isang babaeng lumaki sa kandungan ng isang pamilyang militar ay hindi kailanman matututong lumuhod sa isang taksil. At ngayon, habang nakaluhod siya sa putik, sa gitna ng malakas na ulan at nagmamakaawang patawarin ko, isa lamang ang naisagot ko sa kanya bago ko tuluyang isinaradong muli ang gate ng aming mansyon sa kanyang mukha. Ibigay mo na lang kay Ina ang pwesto sa kumpanya, Selma. Mas kailangan niya ng pera dahil wala siyang pamilyang masasandalan. Tutal, mayaman naman ang pamilya mo at hindi mo rin naman kailangan ng perang ito. Tila ba humintang ikot ng mundo ko nang marinig ko ang mga salitang iyon na lumabas mula sa bibig ni Tomas. Nakatayo ako sa dilim sa labas ng nakasulok na pintuan ng kanyang opisina. Hawak ang isang Tupperware ng mainit pang sopas na ako mismo ang nagluto pagkatapos ng 12 oras kong pagtatrabaho sa bangko. Ang lamig ng bakal ng pintuan ay bumaon sa aking balat. Ngunit mas malamig ang pakiramdam na unti-unting lumukob sa aking dibdib. Namanhid ang aking mga kamay. Nanginginig ang aking mga tuhod at ang bawat patak ng pawis sa aking noo ay tila naging yelo sa aking mukha. Sa pamamagitan ng maliit na agwat ng nakabukas na pinto, nakita ko ang lahat. Nakaupo si Ina sa ibabaw ng lamesa ni Tomas. Si Ina na simpleng HR manager na palagi kong tinutulungan at kinakausap ng may kabait tuwing bibisita ako sa kumpanya. Nakakapit ang kanyang mga kamay sa leeg ng aking fiancé, ang lalaking nanghako sa akin sa harap ng aking ama na ako lang ang iibigin niya habang buhay. Ngunit ang mas lalong pumutol sa nahuhuli kong natitirang bait sa katawan ay ang nakita ko sa itim na basurahan sa tabi ng desk ni Tomas. Ang velvet box ng aking engagement ring, ang singsing na ibinigay niya sa akin 5 taon na ang nakalilipas, ay nakatapon doon, nakabuklat at natatakpan ng mga ginupit na papel. 5 taon. 5 mahabang taon kong iningatan ang pangalan niya at ng kanyang pamilya. Ako ang gabi-gabing nagpupuyat para ayusin ang mga bumabagsak niyang financial report. Ako ang humarap sa mga bangko nang halos mabangkarot ang Illustre Holdings. Ako ang nagmakaawa sa sarili kong ama na tulungan ang kumpanya nila ng walang anumang kapalit dahil naniwala ako sa tinawag niyang pag-ibig. Bakit, Tomas? Bakit sa kabila ng lahat ng ibinigay ko? Bakit kailangang sa ganitong paraan? Bakit kailangang sa mismong linggo ng ating kasal? Bakit mo ginawa ito sa akin? Bakit mo ginawa ito sa akin? Bakit mo ginawa ito sa akin? Habang nakatayo ako ron na tila isang estat, walang buhay, narinig ko muli ang boses ni Ina. Ang boses na yon na palaging napakalambot at puno ng paggalang kapag nakaharap ako. Ngunit na yon ay puno ng pang-aasar at tagumpay. Paano ang kasal niyo ni Selma sa linggo, babe? Tanong ni Ina, habang pinaglalaruan ang collar ng barong ni Tomas. Hindi ba magagalit ang ama niyang general kapag nalaman niyang hindi mo na itutuloy? Tumawa ng mahina si Tomas. Ang tawang iyon ay parang kutsilyong pumatay sa huling natitirang pag-asa sa aking puso. Huwag kang mag-alala, Ina. Sagot ni Tomas na may kasamang niiti. Kakapalan ko na lang ang mukha ko. Sasabihin ko kay Selma na kailangan nating i-postpone ang kasal dahil sa krisis sa kumpanya. Maniniwala ayon. Tangayon sa akin eh. Gagawin niya ang lahat basta sabihin kong para sa kinabukasan naming dalawa. Umayaw na ang mga luha ko sa pagpatak. Ang init ng galit ay dahan-dahang pinalitan ng isang napakalalamig na katahimikan sa aking sistema. Walang ingay na lumabas sa aking bibig. Hindi ako pumasok upang magwala. Hindi ako sumigaw. Hindi ko itinapon ang Tupperware sa kanilang mga muka.
dahil ang isang Del Rosario ay hindi kailanman nagpapakababa sa harap ng mga tridor. Inilapag ko ng dahan-dahan ang lalagyan ng pagkain sa semento sa labas ng pinto. Sa tabi nito, inilagay ko ang gintong imbitasyon sa aming kasal na kapiprint pa lamang nitong umaga, na may nakasulat na mga pangalan namin ni Tomas sa makintab na tinta. Bumaba ako ng gusali ng napakabilis. Bawat hakbang ko sa hagdan ay puno ng isang bagong layunin. Nang makarating ako sa loob ng aking kotse sa gitna ng buhos ng ulan, kinuha ko ang aking telepo. Nanginginig ang aking mga daliri habang pinipindot ko ang numero ng personang na abogado ng aming pamilya. Ate Mercado, Boses ko, malamig, duster, at walang kahit anong bakas ng pag-aalunlangan. ihanda mo ang lahat ng kontrata. Kinaumagahan, pull out all Del Rosario Capital Funds from Ilustre Holdings at bilhin mo ang lahat ng natitirang shares ng kumpanya nila sa merkado. Ngayon na. Narinig ko ang pagkagulat ng abogado sa kabilang linya. Miss Selma, sigurado po ba kayo? Kapag ginawa natin yan ngayon, mababangkarot ang kumpanya ni Mr. Tomas bago sumapit ang katapusan ng linggong ito. Tumingin ako sa rearview mirror ng kotse. Ang mga matang dati puno ng laming para kay Tomas ay wala nang natitira, kundi ang lamig ng bakal. Yan mismo ang gusto kong mangyari, malamig kong sagot bago ko tuluyang ibinaba ang telepono. Kinaumagahan, bago pa man magsimula ang banking hours, nakatanggap ako ng isang tawag mula kay Doña Teresa, ang ina ni Tomas. Sa boses pa lamang niya, ramdam ko na ang yabang at ang pagiging mataas ng tingin sa sarili, ang parehong tono na ginagamit niya kapag kinakausap ang kanyang mga katulong sa bahay. Pumunta ka sa mansyon ngayon din, Selma. Utos niya na walang man lang magandang umaga. May mahalagang bagay tayong dapat pag-usapan tungkol sa kasal niyo at sa kinabukasan ng Ilustre Holdings. Hindi ako nakipagtalo. Nagsuot ako ng isang simpleng puting blazer at itim na slacks. Isang suot na pormal, malinis, at walang kahit anong bakas ng pagod o sakit mula sa nakaraang gabi. Bago ako bumaba ng kotse sa tapat ng kanilang malaking bahay sa Forbes Park, inihanda ko ang aking telepo at binuksan ang voice recorder application. Pagpasok ko sa sala, nakaupo si Doña Teresa sa kanyang porcelain chair habang nakatayo sa kanyang tabi si Tomas. Halatang hindi nakatulog si Tomas. Magulo ang kanyang buhok at halatang balisa ang kanyang mga mata. Ngunit ang mas nakakairita ay ang babaeng nakaupo sa tabi ng matanda, si Ina, na nakasuot ng isang mamahaling damit na ako mismo ang bumili noong nakaraang buwan para sa corporate event ng kumpanya. Nang makita ako ni Tomas, mabilis siyang nag-iwas ng tingin. Ngunit si Doña Teresa ay tumingin sa akin mula ulo hanggang paa na may kasamang malamig na ngisi. "Diyan ka maupo, Selma," turo ni Doña Teresa sa solong upuan sa tapat nila. "Mabuti at dumating ka. Gusto kong linawin sa iyo ang ilang mga bagay bago ka tuluyang pumasok sa pamilya Ilustre." Naupo ako ng diretso ang likod. Nakapaloob ang mga kamay sa aking kandungan upang itago ang konting panginginig ng aking mga daliri. "Ano po yun, Tita Teresa?" Tanong ko sa pinakamahinahong boses na kaya kong likhain. Inilapag ni Doña Teresa ang isang makapal na folder sa ibabaw ng glass table. "Alam mo naman na ang pamilya Ilustre ay may mataas na pangalan sa lipunan." Panimula ng matanda habang humihigop ng tsaa mula sa kanyang komportableng tasa. "Paggamat mayaman ang pamilya mo sa militar, wala kayong class kapag dumating sa mataas na negosyo. At dahil doon, kailangang matuto kang magsakripisyo para sa pamilyang ito." Tumingin ako kay Tomas. Nananatili siyang tahimik, nakatingin sa sahig, walang balak ipagtanggol ang babaeng naging kasintahan niya sa loob ng 5 taon. "Ano pong ibig ninyong sabihin?" Tanong ko uli, nananatiling walang emosyon ang aking mukha. Si Ina? Turo ni Doña Teresa sa babaeng nakayuko sa kanyang tabi na nagtatago ng isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi.
Siya ang utak sa mga bagong proyekto ng kumpanya. At para hindi siya umalis sa Illustre Holdings, kailangan natin siyang bigyan ng magandang insentibo. Nabalitaan ko na may ari-arian ka sa Bonifacio Global City na nakapangalan sa'yo. Gusto kong ilipat mo ang ownership ng condominium na yon kay Ina bilang compensation package. Isang malamig na hangin ang tila dumaan sa aking leeg. Ang condominium na iyon ay ang huling pamana ng aking namayapang ina sa akin bago siya pumanaw sa ospital. Ibibigay ko ang kondo ng nanay ko kay Ina? Dahan-dahan kong inulit ang kanyang mga salita. Bakit hindi? Babilis na hirit ni Doña Teresa, nakataas ang kilay sa akin. Tutal, mayaman naman ang pamilya mo. Marami pa kayong ari-arian sa probinsya. At saka, kapag naging asawa ka na ni Tomas, ang tungkulin mo lang naman ay suportahan ang kumpanya niya. Mas kailangan ni Ina ang magandang tirahan para makapag-focus siya sa trabaho. Tumingin ako sa lalaking katabi niya. Tomas, pumapayag ka rito? Huminga ng malalim si Tomas, saka tumingin sa akin ng may malamig at walang pakialam na mga mata. Selma, intindihin mo naman. Para sa kumpanya ito. Mas kailangan ni Ina yon kaysa sayo. Tutal sa akin ka rin naman titira kapag kasal na tayo. Huwag ka nang maging maramot. Sa bawat salitang lumabas sa bibig ni Tomas, ramdam ko ang huling tali ng pagmamahal na naputol sa aking dibdib. Ang lalaking pinaglaanan ko ng 5 taon ng aking buhay ay hindi lamang isang taksil. Isa rin siyang walang utang na loob at walang sariling panindigan. Inilabas ni Doña Teresa ang isang kontrata at isang mamahaling bolpen. Itinulak niya ito sa aking tapat sa mesa. Pumirma ka na diyan, Selma. Utos ng matanda na may kasamang pagmamayabang. Huwag mo nang papagurin ang utak mo. Isang pirma lang yan para matuloy ang kasal nyo sa linggo. Tumingin ako sa kontrata. Pagkatapos, tumingin ako sa aking bag kung saan ang voice recorder ay patuloy na nagre-record ng bawat kababuyan ng kanilang mga boses. Dahan-dahan kong kinuha ang ballpen mula sa lamesa. Tumingin si Ina sa akin na may halong tagumpay sa kanyang mga mata. Si Tomas naman ay nakahinga ng malalim. Akala ay nagtagumpay na naman sila sa pagmamanipula sa akin tulad ng nakaraan. Isang dahan-dahang ngiti ang lumitaw sa aking mga labi. Alam niyo ba, Tita Teresa? Panimula ko habang binubuksan ang takip ng ballpen. Noong 1 linggo, inihanda ko ang isang financial guarantee para sa 50 milyong pisong loan ng Illustre Holdings sa bangko. Isang pirma ko na lang sana nitong umaga, maaprubahan na ang pera. Biglang natigilan si Tomas. Nanlaki ang mga mata ni Doña Teresa. Ano? Utal na sabi ni Tomas, mabilis na lumapit sa lamesa. Selma, napirmahan mo na ba? Tumingin ako sa kanilang tatlo. Kay Doña Teresa na biglang namutla ang mukha, kay Ina na nawala ng ngiti, at kay Tomas na nagsisimula ng pawisan sa no. Inilagay ko ang bulpen sa ibabaw ng kontratang ibinigay niya. Ngunit sa halip na pirmahan ang paglipat ng aking ari-arian, ginuhitan ko ng isang malaking X ang buong pahina hanggang sa mapunit ang papel sa gitna ng mesa. At ngayon, malamig kong sabi habang nakatitig sa mga nanlalamig na mata ni Tomas. Ang kasunduang iyon ay wala na. Tulad ng kasal natin sa linggo. Umihihip ang malamig na hangin habang pumapatak ang ulan sa sementeryo ng libingan ng mga bayani. Nakatayo ako sa harap ng puting marble na nitso ng aking ina. Sa aking mga kamay, hawak ko ang isang mahabang tela, ang wedding veil na ako mismo ang nagburda gamit ang aking mga kamay sa loob ng 6 na buwan. Bawat tahi, bawat bulaklak na nakaborda doon ay puno ng pangarap na itinanim ko para sa kasal namin ni Tomas. Kumuha ako ng isang maliit na lighter mula sa aking bulsa. Sa kabila ng hanging umiihip, pinilit kong pailawin ang apoy. Nang dumaan ang apoy sa gilid ng tela,
Dahan-dahan itong kinain ng itim na usok. Tumingin ako sa mabilis na pag-abo ng aking 6 na buwang pinagpaguran. Kasabay ng pagtulo ng ulan sa aking mukha, ay ang pagpatak ng aking mga luha. Hindi dahil sa nanghihinayang ako kay Tomas, kundi dahil sa sakit na naisip kong ibinigay ko ang pinakamagandang bahagi ng aking kabataan sa maling tao. Inay! Bulong ko sa gitna ng hangin, habang ang abo ng veil ay tinatangay ng ulan papunta sa putik. Patawad po dahil naging tanga ako. Patawad po dahil nakalimutan kong anak ako ng isang pamilyang may dangal. Biglang tumigil ang patak ng ulan sa aking ulo. Nang tumingin ako sa itaas, nakita ko ang isang malaking itim na payong na nakatapat sa akin. Sa aking tabi, nakatayo ang aking ama, si General Arturo del Rosario. Nakasuot siya ng kanyang formal na uniporme ng militar, maayos ang tayo, at may malalim na tingin sa nitsyo ng aking ina. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig sa unang ilang sandali. Inalis niya ang kanyang makapal na coat at dahan-dahan itong ipinatong sa aking basang balikat. Ang amoy ng kanyang coat, amoy ng lumang tupa at mamahaling pabango na kinasanayan ko mula bata pa ako, ay nagdala ng napakalaking init sa aking nanginginig na katawan. Papa! Bulong ko. At sa pagkakataong yon ay hindi ko na napigilan ang muling pagbuhos ng aking mga luha. Inakbayan ako ng aking ama. Ang kanyang kamay na sanay sa paghawak ng baril at pagpapatakbo ng mga sundalo ay napakalambot ng hawakan niya ang aking ulo at isandalito sa kanyang dibdib. Umiyak ka ngayon, Selma. Malamig nulit puno ng pagmamahal na sabi ng aking ama. Umiyak ka hanggang sa wala ng natitirang sakit sa puso mo. Ngunit pagkatapos ng araw na ito, ayoko nang makakita ng kahit isang patak ng luha para sa lalaking iyon. Tumingin ako sa mga mata ng aking ama. Ramdam ko ang galit at matinding proteksyon ng isang magulang na handang iganti ang kanyang tanging anak. Hindi kita pinalaki para maging tuntungan lang ng pamilya ilustre. Pagpapatuloy ng aking ama nakatingin sa malayo. Ang anak ng general ay hindi kailanman lumuluhod sa isang magnanakaw. Kung gusto nilang makipaglaro ng apoy sa ating pamilya, ituturo natin sa kanila kung paano masunog. Nang makabalik kami sa loob ng sasakyan ng aking ama, inabot niya sa akin ang isang kulay brown na envelope mula sa kanyang briefcase. Galing ito sa intelligence unit ng pamilya natin, sabi ng aking ama habang pinapatakbo ang sasakyan. Pinatiktikan ko si Yina Santos noong nakaraang buwan pa nang mapansin kong napapadalas ang pagpunta niya sa mga bangko sa ibang bansa. Binuksan ko ang envelope. Sa loob ay may mga larawan at bank statement mula sa isang bangko sa Switzerland. Nanlaki ang aking mga mata sa aking nabasa. Hindi lang, basta nagpapakasaya si Ina sa pera ni Tomas. Sa loob ng huling 3 taon, patagong inililipat ni Ina ang mga pondo ng Ilustre Holdings papunta sa isang dummy account sa ibang bansa, at ang pangalang ginagamit sa mga peking dokumento at pirma ay ang mismong pangalan ni Tomas. Ibig sabihin, kapag pumutok ang krisis sa kumpanya, hindi lang mababangkarot si Tomas, makukulong din siya dahil sa kasong plunder at estafa, habang si Ina ay makakatakas dala ang lahat ng pera ng kumpanya. Tumingin ako sa aking ama. Isang malamig na ngiti ang dahan-dahang lumabas sa aking mga labi habang pinupunasan ko ang huling luha sa aking pisngi. Gusto ni Tomas na maging bayani para kay Ina, bulong ko habang isinasara ang folder. Tingnan natin kung hanggang saan ang kayang tiisin ng pag-ibig niya kapag nalaman niyang ang mismong babaeng pinrotektahan niya ang magpapasok sa kanya sa kulungan. Lunes ng umaga. Sa loob ng opisina ng Ilustre Holdings, nagkakagulo ang lahat ng mga opisyal at empleyado. Nakatayo ako sa balkona, ng aking sariling kumpanya sa katapat na gusali sa Bonifacio Global City. Hawak ang isang tasa ng mainit na kape
habang pinapanood ko ang pagdating ng mga armored van ng bangko at mga abogado sa headquarters ni Tomas. Dahil sa ginawa kong pagbawi sa financial guarantee at pag-pull out ng capital funds ng aming pamilya noong Biyernes, hinarang ng 3 malalaking bangko ang lahat ng credit lines ng Ilustre Holdings. Sa loob lamang ng 4 na oras, ang kumpanyang ipinagmamalaki ni Tomas at Doña Teresa ay formal na idineklarang high risk sa buong sistema ng bangko sa Pilipinas. Araw-araw ay halos 200 beses na tumatawag si Tomas sa aking telpono. Ngunit pinalitan ko na ang aking numero para sa kanyang personal na linya. Ang tanging paraan para makipag-ugnayan siya sa akin ay sa pamamagitan ng aking abogado na walang ibang ibinibigay sa kanya kundi ang malamig na sagot. Nasa biyahe si Miss Selma para sa mga investor. Dahil sa matinding takot at kawalan ng pag-asa, sumakay si Tomas sa kanyang kotse at mabilis na nagmaneho papunta sa mansyon ng aming pamilya sa Dasmariñas Village. Ngunit bago pa man makalapit ang kanyang sasakyan sa malaking bakal na gate ng aming bahay, 2 armored military vehicle na mga sundalo ng aking ama ang humarang sa gitna ng kalsada. Bumaba si Tomas mula sa kanyang kotse. Basang-basa sa sariling pawis. Magulo ang barong at baka sa kanyang mukha ang matinding takot at napakaputing balat. "Palabasin niyo si Selma!" sigaw ni Tomas sa mga gwardiya sa gate habang pilit na humahawak sa malamig na bakal ng bakod. "Kailangan ko siyang makausap. Asawa niya ako. May karapatan ako sa kanya." Bumaba mula sa isang sasakyan ang kapitan ng mga sundalo, ang paboritong tauhan ng aking ama. Sa kanyang balikat, nakasabit ang kanyang opisyal na M4 rifle. Tumingin siya kay Tomas na parang tumitingin sa isang maliit na insekto sa daan. Mr. Ilustre, malamig na sabi ng kapitan. Wala rito si Miss Selma. At ayon sa utos ng general, kapag pumasok ka pa ng isang hakbang sa perimeter ng ari-ariang ito, ituturing ka naming banta sa seguridad ng pamilya del Rosario. Umalis ka na bago ka namin bitbitin sa kulungan ng kampo. Tumingin si Tomas sa paligid. Ang mga kapitbahay naming mga milyonaryo, mga diplomat at mga dating kaibigan ng kanyang pamilya ay nakadungaw mula sa kanilang mga bintana. Pinapanood ang kanyang pagkapahiya. Ang danggal ng pamilya Ilustre na pinakaiingatan ng kanyang ina ay natapon sa putik ng kalsada sa loob lamang ng ilang minuto. Umalis si Tomas na. Nakayuko ang ulo. Nanginginig ang mga kamay habang hawak ang manibela ng kanyang kotse. Nang makabalik siya sa kanyang opisina, nandoon si Ina na naghihintay sa kanya. May hawak na isang basong tubig at nakatitig sa kanya ng may malamig na mga mata. "Tomas, ano ang sinabi ni Selma?" tanong ni Ina sa kanyang napakalambot na boses. Hindi ko siya nakausap! Galit na sigaw ni Tomas, sabay bagsak ng kanyang kamay sa ibabaw ng lamesa. "Pinaharang ako ng tatay niyang general! Yun na, mababang karote tayo! Ibababa ng bangko ang rating natin bukas!" Lumapit si Ina sa likod ni Tomas. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa balikat ng lalaki. Dahan-dahang hinilot ito habang bumubulong sa kanyang tainga. "Huwag kang mag-alala, babe," bulong ni Ina na may kasamang matamis na ngiti. "May contact ako sa isang international investment firm mula sa Singapore. Kaya nilang magpasok ng 50 milyong piso sa account mo bukas din. Walang kailangang dokumento mula kay Selma o sa tatay niya. Ang kailangan mo lang gawin ay pirmahan ng ownership transfer ng ating mga bagong asset sa kanila bilang collateral." Tumingin si Tomas kay Ina. Sa gitna ng kanyang matinding takot at kawalan ng pag-asa, nakita niya si Ina bilang kanyang huling tagapagligtas. "Sigurado ka ba dyan, Ina?" utal na tanong ni Tomas. "Opo, babe. Ako ang bahala sa'yo," sagot ni Ina habang pinapahintulutan ang isang maliit na ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Sa kabilang linya, habang pinapakinggan ko ang ginawang pagre-record ng bugged phone ni Tomas na inilagay ng tao ng aking ama sa kanyang opisina,
Napaatras ako sa aking upuan. Kinain mo ang pain, Tomas? Bulong ko sa aking sarili habang iniinom ang huling patak ng aking kape. Ang sinasabi mong investment firm sa Singapore ay ang mismong dummy company na binuo ko 2 araw na ang nakalilipas. Ikaw mismo ang pumirma ng sarili mong hatol. Mabilis na lumipas ang 2 araw. Sa halip na makipag-ayos sa aming pamilya, nagtawag si Ina at Tomas ng isang grand press conference sa malaking ballroom ng Manila Hotel. Ang balita tungkol sa paghihiwalay namin at ang krisis sa Ilustre Holdings ay naging headline na sa lahat ng mga pahayagan at sa mga balita sa telebisyon. Nakatayo ako sa ikalawang palapag ng hotel, nakatago sa likod ng malaking glass window habang pinapanood ko ang pagdagsa ng mga mamamahayag at mga kilalang tao sa lipunan sa loob ng kwarto. Sa gitna ng stage, nakaupo si Tomas at Ina. Nakasuot si Ina ng isang simpleng puting damit, walang makeup at halatang pinalabas na para siyang isang kawawang biktima ng pang-aapi. Sa tabi niya, nakasuot si Tomas ng itim na suit, matigas ang mukha at may halong galit ang mga mata. Nagsimula ang press conference. Kinuha ni Ina ang mikropono at sa harap ng 10 kamera ng iba't ibang TV network, dahan-dahang tumulo ang kanyang mga luha. Nandito po kami ngayon upang ilantad ang katotohanan. Panimula ni Ina sa kanyang maamong boses na puno ng pag-arte. Ang Ilustre Holdings ay kasalukuyang ginigipit ng pamilya Del Rosario. Dahil lamang sa hindi natuloy ang kasal ni Miss Selma at Mr. Tomas, ginagamit po ni Miss Selma ang kapangyarihan ng kanyang ama sa militar at sa mga bangko upang sirain ang aming kumpanya at alisan ng trabaho ang daan-daang ordinaryong manggagawa. Nagsimulang magbulungan ang mga reporter. Mabilis na nagkasunod-sunod ang pagkuha ng larawan ng mga kamera. Kinuha ni Tomas ang mikropono mula kay Ina. Inakbayan niya ang babae sa harap ng lahat ng tao. Opo, totoo ang sinabi ni Ina. Matigas na sabi ni Tomas sa mikropo, walang kahit anong takot o hiya sa kanyang boses. Minahal ko si Selma sa loob ng 5 taon. Ngunit hindi ko na kayang magtiis sa isang babaeng napakasama ng ugali, gentoong at gagamitan ang kapangyarihan ng kanyang pamilya para manira ng buhay ng iba. Kaya ngayon, sa harap ng media, formal kong kinakansela ang aming kasal. At hindi ako matatakot sa ginagawa niyang panggigipit sa aming negosyo. Pumalakpak si Doña Teresa na nakaupo sa unang hanay ng mga upuan, kasama ang ilang mga kaibigan niyang matataas ang lipunan. Akala nila ay matagumpay nilang na ibalik ang tingin ng publiko sa kanilang panig bilang mga kawawang biktima. Habang patuloy ang pagkuha ng larawan ng mga mamamahayag sa umiiyak na si Ina at sa matapang na si Tomas, dahan-dahang bumukas ang 2 malalaking pinto sa likod ng ballroom. Walang anumang ingay ng sigaw o gulo. Ngunit ang buong kwarto ay biglang tumahimik nang pumasok ang 10 lalaking nakasuot at sa gitna nila, nakatayo ako. Nakasuot ako ng isang eleganteng emerald green na gown, maayos ang buhok, at may hawak na isang itim na leather briefcase. Sa aking kanan ay ang Regional Director ng Securities and Exchange Commission at sa aking taliwa ay ang Head Legal Officer ng Armed Forces Financial Crime Division. Mabilis na napalingon ang lahat ng mga kamera sa aming kinaroroonan. Ang mga ilaw ng flash ay mabilis na nagkasunod-sunod sa aking mukha. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa gitna ng aisle. Ang bawat hakbang ng aking heels sa semento ay tila ba nagpatahimik sa buong silid. Nang makita ako ni Tomas, biglang nawala ang tapang sa kanyang mukha. Napabitaw siya sa balikat ni Ina. Si Doña Teresa naman ay napatayo mula sa kanyang upuan, nang lalaki ang mga mata sa matinding gulat. Selma? Utal na lumabas sa bibig ni Tomas. Humarap ako sa gitna ng stage. Inabot sa akin ng isa sa aking mga abogado ang isang wireless microphone. Tumingin ako sa mga camera,
Saka tumingin ng diretso sa mga mata ni Tomas at Ina. Isang napakalalamig ng ngiti ang lumabas sa aking mga labi. Magandang hapon sa inyong lahat. Malamig kong panimula na narinig sa buong sound system ng hotel. Nandito ako ngayon hindi para makipagtalo sa mga kasinungalingan ng dalawang taong ito, kundi para ihain ang opisyal na arrest at audit warrants para sa kumpanyang ito. Itinuro ko ang aking kamay sa malaking LED screen sa likod ni na Tomas at Ina. Sa isang pindot lamang ng aking abogado sa kanyang laptop, nagpalit ang screen. Ang mukha ng umiiyak na si Ina ay napalitan ng mga opisyal na dokumento mula sa Securities and Exchange Commission at sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Nagimbal ang buong silid. Mabilis na naglapitan ang mga reporter sa harap ng stage upang kuhanan ng larawan ang mga dokumentong nakalabas sa screen. Mula sa araw na ito, malamig kong panimula habang nakatitig sa mga mata ni Tomas. Ako, si Selma Del Rosario, ang opisyal na may-ari ng 51% ng mga shares ng Ilustre Holdings. Ang kumpanyang sinasabi ninyong ginigipit ko ay ako na mismo ang majority owner. Maling akala yan, sigaw ni Doña Teresa mula sa audience. Nanginginig ang boses habang pilit na lumalapit sa stage. Magsisinungaling ka. Paano mangyayari yan? Sa pamilya namin ang kumpanyang yan. Tumingin ka sa screen, Tita Teresa. Mabilis kong sagot sa kanya. 3 buwan na ang nakalilipas nang simula ni Tomas na gamitin ang pera ng kumpanya para sa pansariling luho at sa mga biyahe nila ni Ina sa ibang bansa. Patagong ibinebenta ng inyong mga board members ang kanilang mga shares dahil sa takot na mabangkarot. Ako ang bumili ng lahat ng yon. Ako ang nagbayad ng mga utang nyo sa bangko upang hindi kayo maalis sa inyong pwesto. Dahil naniwala ako na magiging pamilya tayo. Nang inginig ang mga labi ni Tomas. Napatingin siya sa mga dokumento sa screen kung saan nakasulat ang aking pangalan bilang majority shareholder. Selma, utal na sabi ni Tomas, pawisan ang buong muka at hindi makapaniwala. Hindi ko alam. Ngunit hindi lang yan. Pagpapatuloy ko, sabay pindot sa panibagong slide sa screen. Lumabas sa malaking screen ang isang wanted poster mula sa Police Regional Office sa Cebu. Sa ibabaw ng poster ay ang larawan ni Ina Santos. Ngunit ang pangalang nakasulat doon ay Liza Gutierrez. Nagsigawan ang mga tao sa loob ng ballroom. Mabilis na napatingin si Tomas kay Ina. Si Miss Ina Santos na nakatayo sa tabi mo, Tomas. Malamig kong sabi habang nakaturo sa babae. Ay hindi isang simpleng HR manager. Ang tunay niyang pangalan ay Liza Gutierrez. May kaso siyang estafa through falsification of commercial documents sa Cebu at Davao matapos niyang lokohin at pagnakawan ang 2 dating kumpanyang pinagtrabahuhan niya. Biglang napamulat ang mga mata ni Ina. Nawala ang kanyang pilit na pagluha. Ang kanyang maamong mukha ay napalitan ng matinding galit at takot. Kasinungalingan yan! Sigaw ni Ina, pilit na humahawak sa braso ni Tomas. Tomas, huwag kang maniniwala sa kanya. Ginagawa niya lang yan para sirain tayo. May ebidensya ang SEC, Ms. Gutierrez. Singit ng Regional Director ng SEC sa mikropono. May patunay kami na sa loob ng huling 2 taon, patagong inililipat mo ang pondo ng Ilustre Holdings sa isang offshore account sa Switzerland gamit ang ginaya mong pirma ni Tomas Ilustre. Ang kabuuang halaga ng nanakaw mo ay humigit kumulang 30 milyong piso. Humarap si Tomas kay Ina, nanlalamig ang buong katawan. Ina, totoo ba ito? Totoo ba ang sinasabi nila? Hindi makasagot si Ina. Nagsimula siyang lumingon sa paligid, naghahanap ng daan para makatakas. At para sa'yo, Tomas, sabi ko habang inilalabas ang huling pahina ng kontrata mula sa aking briefcase.
Ang kumpanyang pinagkautangan mo ng 50 milyong piso kahapon para lang maisalbar ang mukha mo ay hindi mula sa Singapore. Ang kumpanyang yon ay subsidiary ng Del Rosario Financial Group. Nanliit ang mga mata ni Tomas. Ano? Ibig sabihin, isinangla mo ang natitirang 49% ng iyong kumpanya sa akin. Malamig kong sabi. Ngayong araw na ito, hindi mo na hawak ang Ilustre Holdings. Wala ka ng kumpanya. At ang bahay niyo sa Forbes Park, kasama yon sa mga collateral na pinirmahan mo. Bumagsak si Tomas sa kanyang mga tuhod sa gitna ng stage. Ang lalaking kanina lang ay nagmamalaki sa harap ng media ay pinalibutan na ng mga pulis at mga abogado. Si Doña Teresa naman ay napahawak sa kanyang dibdib at nawala ng malay sa sahig habang inaakbayan ng kanyang mga takot na kaibigan. Mabilis na lumapit ang 2 pulis kay Aina at pinalibutan ng kanyang mga kamay ng bakal na handcuffs. "Kailangan niyo nang sumama sa amin, Miss Gutierrez," sabi ng pulis. Nagtatatakbo ang mga reporter patungo sa akin para magtanong, ngunit pinalibutan ako ng mga security guard ng aking ama. Tumingin ako sa ibaba ng stage kung saan nakaluhod si Tomas, umiiyak at nakatingin sa akin ng may matinding pagsisisi. Tinalikuran ko sila ng walang kahit isang patak ng luha sa aking mga mata. 48 oras as pagkatapos ng makasaysayang press conference sa Manila Hotel, formal na ipinatupad ng Regional Trial Court ang writ of execution at foreclosure order para sa lahat ng ari-ariya ng pamilya Ilustre. Nakatayo ako sa gilid ng kalsada sa Forbes Park, nakasuot ng itim na sunglasses at nakasandal sa aking sasakyan, habang pinapanood ko ang paglalagay ng mga sheriff ng yellow tape sa malaking pintuan ng mansyon ni Doña Teresa. Naglulumpasay sa semento si Doña Teresa sa harap ng kanyang bahay. Ang kanyang dating maayos na buhok ay magulo na ngayon. Ang kanyang mamahaling alahas ay tila nawala na ng kislap, at ang kanyang mukha ay basang-basa sa luha at dumi. Ang mga gamit nila, mga mamahaling bag, mga painting at mga damit, ay inilalabas ng mga tauhan ng korte at inilalagay sa gilid ng kalsada. "Maawa kayo sa amin!" Sigaw ni Doña Teresa sa sheriff habang pilit na ginagapang ang kanyang mga kamay sa semento. "Hindi niyo pwedeng gawin ito. Bahay ko ito. Pamilya Ilustre kami." "Inautusan po kami ng batas, madam." Malamig na sagot ng sheriff. "Ang bahay na ito ay nakapangalan na sa Del Rosario Financial Group matapos ibenta ng inyong anak bilang collateral sa loan." Dahil sa matinding kawalan ng pag-asa, sumakay si Doña Teresa at si Tomas sa isang lumang taxi. Pumunta sila sa mansyon ng aming pamilya sa Dasmariñas Village. Nang makarating sila sa tapat ng aming gate, hindi na sila pinalapit ng mga sundalo ng aking ama. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi umalis si Doña Teresa. Lumuhod ang matanda sa gitna ng kalsada, sa harap ng napakaraming kapitbahay naming mga kilalang tao sa lipunan at mga opisyal ng barangay na lumabas mula sa kani-kanilang mga bahay upang manood. "Selma!" sigaw ni Doña Teresa habang pinupukpok ang kanyang mga kamay sa semento. "Selma, lumabas ka dyan! Parang awa mo na? Maawa ka sa amin ni Tomas. Patawarin mo na kami." Nagsimulang magkumuha ng video ang mga kapitbahay gamit ang kani-kanilang mga telpono. Ang Doña Teresa, na dating napakataas ng tingin sa sarili, na palaging nagmamalaki sa kanyang klas at dugo, ay nakaluhod na ngayon sa putik ng kalsada, nagmamakaawa sa babaeng minsan niyang hinamak at itinuring na mababa. Bumukas ang malaking bakal na gate ng aming mansyon. Dahan-dahang lumabas ang aking sasakyan. Nag-utos ako sa aking driver na ihinto ang sasakyan sa tapat ng kinaroroonan ni Doña Teresa at Tomas. Bumaba ako mula sa kotse. Sa bawat hakbang ko patungo sa kanila, naramdaman ko ang katahimikan ng buong kalsada.
Nang makita ako ni Doña Teresa, pilit siyang gumapang patungo sa aking mga paa. Hawak-hawak ang laylayan ng aking slacks. Selma, anak. Pagmamakaawa ng matanda habang humahagulgol sa aking tapat. Ibalik mo na ang bahay namin. Parang awa mo na. Saan kami titira ni Tomas? Patawarin mo na kami sa mga nagawa namin sa'yo. Tumingin ako sa kanya mula sa likod ng aking sunglasses. Walang galit sa aking muka. Walang pagnanais na makipag-away. Ang natitira na lamang sa aking dibdib ay isang napakalalim na awa para sa isang taong kinain ng sarili niyang kapalaluan. Dahan-dahan kong inalis ang kanyang mga kamay mula sa aking sapatos. "Huwag mo akong tawaging anak, Tita Teresa," malamig kong sabi, na narinig ng lahat ng taong nakatayo sa paligid. "Minsan mo nang sinabi sa akin na ang dugong militar ng pamilya Del Rosario ay torap at walang klas kumpara sa pamilya niyo. Ngunit ang dugong ito ay hindi kailanman natutong lumuhod sa isang magnanakaw." Tumingin ako kay Tomas na nakatayo sa tabi ng kanyang ina, walang magawa at umiiyak sa matinding kahiyaan. "Ibinigay ko sa inyo ang lahat sa loob ng 5 taon. Pagpapatuloy ko. Ngunit pinili ninyong tapakan ang dangal ko para sa isang kasinungalingan. Ngayon, kayo na ang humarap sa kahihinatnan ng inyong mga ginawa." Tinalikuran ko sila at dahan-dahang sumakay muli sa aking sasakyan. Habang nagmamaneho ang aking driver palayo, nakita ko sa rearview mirror ang pagbagsak ng mukha ni Doña Teresa sa semento habang pinapanood ng buong barangay ang kanyang pagkawala ng hiya at danggal. 1 linggo pagkatapos ng kaganapan sa aming village, nakaupo ako sa aking bagong executive office sa ika-55 palapag ng Del Rosario Tower. Inilapag ng aking pribadong investigator ang isang brown folder sa ibabaw ng aking lamesa. "Miss Selma," sabi ng investigator, "ito po ang pinakahuling ulat tungkol kay Mr. Tomas Ilustre." Binuksan ko ang folder. Sa loob ay may mga larawan ng isang maliit at lumang boarding house sa isang masikip na eskinita sa Pasay. Nakakagulat na makita ang isang lalaking lumaki sa Forbes Park na nakatira ngayon sa isang munting silid na may maingay na karinderya at jeepney sa labas. Ayon sa ulat, nalaman ni Tomas na bago pa man maaresto si Ina sa hotel, naipasa na ng babae ang huling 5 milyong piso ng kanyang personal savings sa isang account sa ibang bansa. Iniwan siya ni Ina na walang kahit isang sentavo sa bangko at may bitbit pang milyon-milyong utang sa kanyang pangalan. Sa mga larawang kinuha ng aking tao mula sa bintana, nakaupo si Tomas sa gilid ng isang lumang kama. Sa ibabaw ng kanyang maliit na lamesa ay nakakalat ang mga lumang sulat at mga larawan naming dalawa nung kolehiyo pa kami. Mga panahong wala pa siyang pera at ako ang nagtitiis kasama niya sa mga simpleng kainan sa tabi ng eskwelahan. Nalaman din ni Tomas kamakailan mula sa aming dating accountant na ako pala ang patagong nagbabayad sa kanyang mga utang sa supplier nung paumpisa pa lang ang Ilustre Holdings. Ako ang nagbayad ng halos kalahating milyong piso sa ospital nang magkasakit ang kanyang ina 5 taon na ang nakalilipas, nang hindi ko sinasabi sa kanya upang hindi masira ang kanyang pride bilang lalaki. Tumingin ako sa larawan ni Tomas na nakahawak sa kanyang mukha, umiiyak ng mag-isa sa dilim ng kanyang silid. Naisip ko sa aking sarili, "Na-realize mo na ba, Tomas? Na-realize mo na ba na ang babaeng itinapon mo para sa isang mabilis na panlilinlang ay ang tanging taong nagmahal sa'yo nang walang anumang kapalit?" Gabi ng aking opisyal na inaugurasyon bilang bagong chairman at CEO ng Del Rosario Holdings. Ang malaking ballroom ng Okada, Manila ay puno ng mga diplomat, mga sikat na negosyante sa Asya at mga matataas na opisyal ng pamahalaan. Nakasuot ako ng isang eleganteng pulang gown na nakalutang ang kagandahan sa ilalim ng mga malalaking ilaw.
Sa aking tabi ay ang aking ama na nakasuwet ng militar, nakatayo ng may matinding pagmamalaki para sa kanyang tanging anak. Habang nakikipag-usap ako sa mga dayuhang investor, napansin ng aking mga gwardiya ang isang lalaking nagtatangkang pumasok sa malaking pinto ng ballroom. Si Tomas. Nakasuot siya ng kanyang lumang suit na gusot-gusot at may nangingitim na collar. Halatang pumayat siya ng husto sa loob ng ilang araw, malalim ang mga itim sa ilalim ng kanyang mga mata, at hawak niya sa kanyang kamay ang isang maliit na velvet box, ang parehong box ng aking lumang engagement ring na nakuha ng aking tao mula sa basurahan sa kanyang opisina. Tumingin sa akin ang head ng aking security. Miss Selma, ipapalabas po ba natin siya sa mga pulis? Tumingin ako kay Tomas mula sa malayo. Nakatitig siya sa akin ng may matinding pagsisisi at pagmamakaawa sa kanyang mga mata. Na tila ba ako na lamang ang natitirang liwanag sa kanyang mundo? Huwag. Malamig kong sagot sa security guard. Hayaan niyo siyang makalapit. Gusto kong marinig kung ano pa ang natitirang sabihin ng isang taong nawala ng lahat. Dahan-dahang lumapit si Tomas sa kinaroroonan ko sa gitna ng ballroom. Ang bawat hakbang niya ay puno ng pagkahiya, habang ang mga kilalang tao sa lipunan ay nakatitig sa kanya at nagbubulungan sa paligid. Lumalapit siya habang nanginginig ang kanyang buong katawan. Nang makarating siya sa harap ko, bumagsak siya sa kanyang dalawang tuhod sa harap ng lahat ng bisita. Inilabas niya ang maliit na velvet box at binuksan ito sa aking tapat. Sa loob ay ang lumang engagement ring, ang singsing na itinapon niya sa basurahan nung nakaraang linggo. Selma, utal at basag ang boses ni Tomas habang dumadaloy ang mga luha sa kanyang pumayat na pisingi. Patawarin mo ako. Nalaman ko na ang lahat. Nalaman ko ang lahat ng sakripisyo mo para sa akin at sa pamilya ko sa loob ng 5 taon. Naging bulag ako, Selma. Naging tanga ako sa mga matamis na salita ni Ina. Hindi ako gumalaw. Nananatili akong nakatayo ng straight ang likod nakatingin sa kanya ng walang emosyon. Hindi ko na hinihingi na ibalik mo ang kumpanya o ang bahay. Pagpapatuloy ni Tomas habang pilit na inaabot ang laylayan ng aking gown. Hinihingi ko lang, bigyan mo ako ng pagkakataong bumawi sa'yo. Kahit gawin mo akong simpleng tagalinis sa kumpanya mo, kakayanin ko. Gusto ko lang patunayan sa'yo na nagsisisi ako. Tumingin ako sa singsing sa kanyang nanginginig na kamay. Huli na ang lahat, Tomas. Malamig kong sabi. Ang singsing na yan ay nanggaling na sa basurahan. At katulad ng singsing na yan, ang tiwala ko sa iyo ay hindi na kailanman muling mabubuo. Bago pa man makasagot si Tomas, isang malakas na sigaw ng isang babae ang pumutol sa aming pag-uusap mula sa gilid ng ballroom. Selma! Isusumpa kita! Napalingon ang lahat ng tao sa pinagmulan ng boses. Si Ina, na nakalabas pala ng kulungan dahil sa piyansa ng kanyang kasabwat sa iligal na negosyo, ay mabilis na tumatakbo patungo sa akin. Magulo ang kanyang buhok. Pinalibutan ng maitim na bilog ang kanyang mga mata, at sa kanyang kanang kamay ay hawak niya ang isang matalim na kutsilyo. Sinira mo ang buhay ko! Sigaw ni Ina sa gitna ng kanyang pagkabaliw, sabay anggat ng kutsilyo at mabilis na pagtalon patungo sa aking leeg. Bago pa man makagalaw ang mga security guard ng aking ama, o bago ako makailag sa kanyang pag-atake, mabilis na tumayo si Tomas mula sa kanyang pagkakaluhod sa semento. Pumagit na si Tomas sa pagitan ko at ni Ina. Isang matalim na baon ng kutsil, ang tumama sa gilid ng dibdib ni Tomas. Bumagsak si Tomas sa semento. Ang dugo mula sa kanyang dibdib ay mabilis na kumalat at tumulo sa mamahaling pulang karpet ng hotel. Nagsigawan ang mga tao sa loob ng ballroom. Sa loob lamang ng 2 segundo, pinalibutan ng 4 na armadong sundalo ng aking ama si Ina.
Pinadapa nila ang babae sa semento at mabilis na pinalibutan ang kanyang mga kamay ng matitigas na handcuffs habang nagtatatarang at sumisigaw ito sa galit. Lumuhod si Tomas sa semento, nakahawak sa kanyang nagdudugong dibdib. Ang kanyang mukha ay namutla tulad ng papel at ang kanyang hininga ay naging napakahirap. Tumingin siya sa akin sa gitna ng kanyang matinding sakit. Inabot ng kanyang nanginginig na kamay ang aking kamay. Selma, bulong ni Tomas sa gitna ng kanyang paghihingalo. Mabuti na lang, hindi ka nasaktan. Pumikit siya at tuluyang nawala ng malay sa aking mga paa. 2 linggo ang mabilis na lumipas. Sa Regional Trial Court ng Makati, pormal na binasahan ng hatol si Liza Gutierrez na mas kilala sa pangalang Ina Santos. Dahil sa mga malakas na ebidensyang iniharap ng SEC, ng aming mga abogado at sa naganap na pag-atake sa pampublikong kaganapan sa hotel, hinatulan siya ng wes ng 20 taong pagkabilanggo ng walang posibilidad ng parole para sa kasong attempted murder at grand estafa. Habang hinihila siya ng mga pulis patungo sa kulungan, nakatayo ako sa labas ng pintuan ng korte. Tumingin si Ina sa akin sa huling pagkakataon. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait, galit at kawalan ng pag-asa. Wala na ang maamong mukhang ginamit niya para manipulahin at sirain ang buhay ni Tomas. Pagkatapos ng paglilitis, nagmaneho ako patungo sa isang pribadong silid sa St. Luke's Medical Center. Sa loob ng kwarto, nakahiga si Tomas sa puting kama. Ligtas na siya sa panganib matapos ang ilang oras na operasyon sa kanyang dibdib. Ngunit sinabi ng mga doktor na magkakaroon siya ng permanenteng pinsala sa kanyang bag at hindi na muling makakapagtrabaho ng mabibigat na gawain. Nang pumasok ako sa pintuan, mabilis na tumingin si Tomas sa akin. Pilit siyang umupo sa kama, halatang nahihirapan pa ring huminga mula sa kanyang sugat. Selma, bulong niya na may kasamang maliit na pag-asa sa kanyang nanginginig na mga mata. Dumating ka. Naupo ako sa solong upuan sa tabi ng kanyang kama. Inilagay ko ang isang opisyal na resibo sa ibabaw ng kanyang bedside table. Binayaran ko na ang buong bill mo sa ospital, malamig kong sabi. At inayos ko rin ang isang maliit na tulong para sa gamot ng nanay mo buwan-buwan. Nanlaki ang mga mata ni Tomas at mabilis na pumatak ang luha sa kanyang namumutlang pisngi. Selma, bakit ginagawa mo pa rin ito sa akin? Matapos ang lahat ng kababuyan na ginawa ko sa'yo. Tumingin ako sa kanya nang may kumpletong kapayapaan sa aking puso. Ginagawa ko ito hindi dahil mahal pa kita, Tomas. Dahan-dahan kong sabi sa kanya. Ginagawa ko ito dahil ibinuhos mo ang dugo mo para iligtas ako noong gabing yon. Sa ginawa mo, nabayaran mo na ang utang na loob mo sa akin. At sa pagbabayad ko sa ospital mo, pormal ko nang tinatapos ang anumang koneksyon nating dalawa. Pumikit si Tomas. Humahagulgol habang nakahawak sa kanyang takip ng kama. Wala na ba talaga, Selma? Tanong niya sa gitna ng kanyang pag-iyak. Wala na ba talagang pag-asa na magsimula tayong muli? Tumingin ako sa bintana ng ospital, kung saan nakikita ang maliwanag na langit ng Maynila. Ang Selma na nagmahal sayo ng 5 taon ay namatay na nung gabing itinapon mo ang singsing natin sa basurahan. Sagot ko. Ang Selma na nakatayo sa harap mo ngayon ay ang chairman ng Del Rosario Group, isang babaeng hindi kailanman nilinggon sa nakaraan. Tumayo ako mula sa aking upuan. Alagaan mo ang sarili mo, Tomas. Huling sabi ko sa kanya. Tinalikuran ko siya. Habang naglalakad ako palabas ng pintuan ng ospital, narinig ko ang kanyang malakas na pagtangis at ang paulit-ulit niyang pagtawag sa aking pangalan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako huminto. Bawat hakbang ko palabas ng gusali ay ang simula ng aking totoong kalayaan.
Nakatayo ako sa tabi ng malaking glass window sa ikalimang putlimang palapag ng Del Rosario Tower sa Makati. Sa ibaba, ang buong lungsod ng Maynila ay maliwanag at maunlad sa ilalim ng sikat ng araw. Tumingin ako sa aking lamesa. Nandoon ang isang lumang notebook, ang diary, kung saan isinulat ko nung araw ang lahat ng pangarap ko para sa kasal namin ni Tomas. Dahan-dahan kong kinuha ang notebook na yon at inilagay sa loob ng shredder machine sa tabi ng aking mesa. Binuksan ko ang makina hanggang sa ang bawat pahina ng aking nakaraan ay tuluyang maging maliliit na papel. Bumukas ang pinto ng aking opisina. Pumasok ang aking ama, si General Del Rosario, nakasuot ng kanyang pormal na suit at may dalang-dalawang tasa ng mainit na kape. "Handa ka na ba sa International Board Meeting, Madam Chairman?" Nakangiting tanong ng aking ama sa akin. Inabot ko ang tasa ng kape mula sa kanya at ngumiti ako ng buong tamis at saya. "Handang-handa na po, Papa," sagot ko. Tumingin muli ako sa bintana sa huling pagkakataon. Naisip ko ang lahat ng sakit, ang pagtataksil at ang mga luhang iniyak ko sa ilalim ng ulan noong mga nakaraang linggo. Ngunit ngayon, alam ko na ang mga pagsubok na iyon ay hindi ibinigay para sirain ako, kundi para ipaalala sa akin kung sino talaga ako. Isang Del Rosario. Isang babaeng may danggal, lakas at kakayahang patakbuhin ang sarili niyang buhay nang hindi umaasa sa kaninuman. Inayos ko ang aking blazer, kinuha ang aking leather folder at naglakad ako palabas ng opisina patungo sa boardroom kung saan naghihintay ang aking mga bagong partner mula sa iba't ibang bansa. Nawa ay naging isang maliwanag na aral sa ating lahat ang paglalakbay ni Selma. Ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi nasusukat sa kanyang kakayahang magtiis ng sakit, kundi sa kanyang tapang na bumangon at bawiin ang kanyang danggal kapag siya ay niloko. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa bawat yugto ng kwentong ito. Habang isinusulat ko ang eksena kung saan ibinuhos ni Selma ang kanyang mga luha sa harap ng mitso ng kanyang ina at pinalitan ng kanyang sakit ng matinding paninindigan, hindi ko mapigil ang maiyak. Naalala ko ang napakaraming kababaihan sa ating lipunan na patuloy na nagsasakripisyo para sa pamilya at pag-ibig, ngunit madalas ay ginagawa ng hindi patas na mga taong pinagkakatiwalaan nila. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Selma, papatawarin mo pa ba si Tomas matapos niyang saluhin ang saksak ng kutsil, para iligtas ka? O mas pipiliin mo rin bang tumalikod at bumuo ng sarili mong tagumpay ng mag-isa? Ibahagi mo ang iyong saloobin sa comment section sa ibaba. Gusto kong malaman, saan ka man naroroon ngayon? Habang naghugas ng plato, nagmamaneho sa gitna ng trapik, o nagpapahinga pagkatapos ng mahabang araw ng trabaho? Ano ang pinakamalaking aral na nakuha mo sa kwentong ito? Huwag kalimutang i-like at i-share ang kwentong ito sa iyong mga mahal sa buhay. Tandaan mo, ang iyong halaga ay hindi nababawasan sa hindi pagpili sa iyo ng maling tao. Magpakatatapang ka dahil tulad ni Selma, may mas magandang umagang naghihintay sa iyo.